Ito daw yung video na kung saan nilamon nga daw ng buhay ang mga kongresista na Attorney Sheila Sison. Sa video na ito ay kalmado lamang, confident, sumagot sa Attorney Sheila Sison patungkol sa AMLAC report, patungkol doon sa mga STRs, mga transactions na wala naman pala doon kahit anong sinabi ng mga STRs, CTRs, transactions, etc. ay nalink sa anumang unlawful activity. At yun daw ang dapat na maliwanag at malinaw sa House Prosecutors. Ito ang video, panoorin natin. The alleged amount that were presented yesterday doon sa sinasabi nila na AMLAC reports, ng STRs, CTRs, etc. Walang kahit ano na sinabi rin ang AMLAC that any of these STRs or transactions was linked to any unlawful activity. Oh. Yun ang dapat na malinaw. So, yun pala. Wala naman palang unlawful activities sa mga transactions sa bangko ng mag-asawang Duterte. Napakasimple ng eksplanasyon ni Attorney Sheila Sison. Talagang pure fishing expedition pa lang talaga ang ginagawa ng mga prosecutors. Napaka-kalmado, napaka-confident ng pagsagot ni Attorney Sheila Sison. Kaya naman pala nilamong buhay si Jinky Luistro. Dahil makikita natin ang pagsagot ni Attorney Sison. Kita nyo naman ano ang panlaban nyo dito. Samantala'y ipinaliwanag naman ng isang political analyst mula University of Santo Tomas na si Dr. Froilan Calilung. Dito sa video na ito, ipinaliwanag niya kung bakit hindi pwedeng bawasan o pababain ang threshold na 16 to convict at 9 to acquit sa usaping impeachment. Panoorin natin ito. From a legalist perspective po, no, o yung tinatawag nating purist intent, okay, maliwanag po yung sinasaad ng ating saligang batas under Article 11, Section 3, Paragraph 6, no, that the voting for an impeachment constitutes 24 senators. Buo dapat yan. So regardless whether they were physically absent, they are actually incapacitated at the time, or meron silang kung anuman, maaaring kaso or whatever it is that prevents them from physically attending, hindi po dapat mababawasan yung denominator. No? So it still is 24. No? So in this case, kung sakasakali man po na hindi makaka-attend si Senator Bato de la Rosa at saka si Senator Jinggoy Estrada, mananatili pa rin po yung denominator natin sa 24. Meaning to say, silang dalawa, technically, will be entered either a vote of abstain or a no. Pero kinakailangan pa rin nila ng 16 to convict. No? At ito po yung medyo gusto nilang baguhin right now, which I think the framers of our Constitution, particularly Chief Justice Hilario Davide and former Chief Justice Ascuna also have commented already. No? Their legal brilliance is really very much felt here dahil binabanggit nila hindi po pwedeng mabago. Dahil may mga kadahilanan. Basically, kumbaga meron talaga tayong tinatawag na legal rationality. Sinusunod dapat. Hindi ito po pwedeng galawin. Number one, hindi po pwedeng ma-weaponize yung pagbabago ng denominator to suit a political convenience. Particularly, hindi natin siya pwedeng bawasan para lamang bigyang daan yung tinatawag nating political vendetta. Kasi kapag nangyari yon, we are setting a bad precedence, no, na maaari talagang magamit ng ating mga sa susunod na mga pagkakataon na magkakaroon tayo ng impeachment para talaga ibaba nila yung denominator para mas madali yung conviction. So yung tinatawag ko po na manufactured conviction. No? And this is something that we don't need. Nawa-weaponize nga naman. Secondly, may mga teorya po kasi, no, na kinakailangan nating balangkasin. Unang-una po rito yung tinatawag nating textualism or originalism theory. Meaning to say, kung ano yung pagkakalatag sa konstitusyon, wala po tayong ibang interpretasyon dito dapat. No? We cannot read it between the lines. So if the Constitution says that all 24 senators, hindi po natin po pwedeng bawasan yon. Although there are legal grounds, no, po pwede natin itong bawasan. Basically, kung meron talagang death,
no? Ayun. If they resigned Kung may or if they nasawi. were expelled by 2/3 Na-resign. majority nung kanilang mga kasama sa Senado, yun lamang ang maaring maganda ilan. Pero kung kagaya nga noon, yung sinasabi natin sa kaso ni Senator Bato and Senator Jingo Estrada, it should Hindi does pwede. not apply. No? Another thing is yung high bar principle. Sinasabi rin dito sa teorya na to na itinataas natin yung bar ng isang impeachment proceeding primarily because ang inahalal dito ng taong bayan na gusto nating tanggalin ay talagang binoto at large. Yes. And if we are talking about the Vice President, she was voted by 32 million Diba? Filipinos. The highest in In history. And kung ang pagbabatayin lamang natin ay yung boto ng iilan para siya ay tanggalin. Oo. Pwedeng Walang-wala, physical hindi yung ground, pwede. pwedeng arbitrary. And certainly, this is not in consonance with what the public truly wants. Ayun. Malinaw na malinaw, sundin ang ating saligang batas, sundin ang ating konstitusyon. To 24 senators, all members of the senators must vote 2/3 ng 24, 16 na boto para ma-convict si Vice President Sara at ma-impeach po sa kanyang pwesto bilang Vice-Presidente ng Pilipinas. At maliwanag na maliwanag mula ito sa isang political analyst ng UST. At sinabi na rin niya yung mga sinabi ng framers ng ating 1987 Constitution na hindi dapat mabago, walang dapat baguhin sa nakasulat sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon, kung ilan ba talaga ang threshold sa conviction sa usaping impeachment. 16 na boto para sa conviction, 9 na boto para sa acquittal. Sa senaryo naman o case nila Senator Bato at Senator Jinggoy, Senator Bato wala physically pero buhay pa. At si Senator Jinggoy buhay din pero nakakulong. So sila po ay makakaboto pa rin. Kasama po sila sa boboto para sa impeachment na ito. Hindi po sila po pwedeng ibawa sa 24 at yung mga binabalak ng mga buwayang kongresista at senators na anti-Duterte ay gagawin nilang 22. Para nga naman bumaba ang bilang para sa conviction. Ay hindi po pwede yun. Nagsalita na po ang ating mga framers ng ating konstitusyon. Kasi hindi naman po nasawi si Senator Bato, si Senator Jinggoy. Hindi rin po sila nag-resign. Senators pa rin po sila, bahagi pa rin po sila ng Senado bilang senator. So papaano na yon? Ano? Papaano na makakamit ang 16 na boto para sa impeachment? Gayon yung minority, buong buo. Alam natin, sila ay para sa acquittal ni Vice President Sara kasi alam naman nila talaga ang nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa politika ng Pilipinas. Pinopolitika lamang, wine-weaponize, ginagamit ang impeachment na ito para sa iisang tao lamang na pinagtutulungan ng mga buhayang kongresista at mga senador na takot kay Vice President Sara. Pero I'm sure, gagawa ng paraan ang administrasyon na ito para mabawasan yung 24 senators na nasa konstitusyon para pababain nila. Yan ang goal nila eh. Yan ang agenda nila para mapababa nila ang bilang sa conviction. Para nga naman, mabilis silang makamit yung conviction na inaasam nila laban kay Vice President Sara. At saka nahihiwagaan lang ako sa 62 days na gusto ng prosecution team, samantalang ang defense team ni Vice President Sara ay 30 days lamang. Bakit 62 days? Akala ba ng taong bayan ay ready na kayo at meron na kayong mga ebidensya na hawak? Ang yabang-yabang nyo nung nakaraang buwan. Nasabi nga ni Ridon, within ilan weeks lang daw ay may impeach na si VP Sara. Ano nangyari? Ngayon nga, pinatatagal nyo pa ang proseso ng impeachment na ito. Samantalang si VP Sara, ang kanyang team, ready nang matapos agad ito. Kayo yung mga nagkukumahog, mga aligaga, mga atat na atat. Sabi niya forthwith, agad-agad, umpisahan na ang impeachment. Tapos nung naumpisahan na, humihirit kayo ng 62 days. Baka naman wala talaga kayong hawak na ebidensya. At mangangalap pa kayo, kaya ngayon gusto nyong ma-extend pa ng mahabang araw. Para lang makakalap pa ng ebidensya. Hindi pa ba sapat?
Kulang pa. So in short, fishing expedition pa din kayo. So pinapahaba nyo na lamang ito kasi alam nyo naman na walang pupuntahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara. Kasi hindi naman talaga makukuha yung conviction. Walang numero. Para sa conviction, wala pong 16 na boto. Kulang po para sa conviction. So ngayon, ang inyong agenda na lamang ay pahabain ito. Demolition job na lang, paninira na lamang kay VP Sara. So the longer it takes na nasa limelight sila, so the greater chance na maniwala at maalala ng mga Pilipino, lalo na't paparating ang eleksyon. Ganun ba yon? Pero sorry na lang, wala na pong naniniwala sa Kongreso at Senado, lalong-lalo na pagdating sa paninira sa mga Duterte. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.